season it with oyster sauce, light soy sauce, some sugar. Mix lang natin. And then finally, yung ating sesame oil. That's it for our meat. And then, of course, i-cover lang natin ito and then ilalagay sa ibabaw ng iced na bowl. Chef, pag titingnan nila yung dami ng mise en place or kailangang i-prepare, kunyari may isa tayong viewer na gusto mag-umpisang matuto ng Chinese cuisine, Chinese dishes, hindi ba nakaka-intimidate ang beef broccoli? Hindi, sir. Bakit? Madali naman siyang lutuin. Madali siyang lutuin, sir. Marami lang tadtaran, ano? Oo, marami lang. Kailangan slice mo ng manipis eh. Oo. Para hindi siya matigas. Mayroon kasing part, halimbawa dito sa atin, mayroong sa local natin, yung madalas natin makikita sa palengke, yung beef brown. Medyo may Makunat yun? makunat yun. Oo. So, kailangan mo rin yung slicein talaga ng maninipis. Pag nagluluto ng beef broccoli, pinapakuluan nila eh. Hindi yung ganun yung procedure talaga pag Chinese cuisine talaga. Kumbaga, sa pag beef broccoli, kailangan mo siyang i-advance marination. So, lagyan natin yung broccoli, kumukulong tubig. So after natin ma-slice yung ating carrots, ito naman yung ating straw mushroom. Ito yung isa sa mga mushrooms na na-discover ko nung mahinawakan akong Chinese hotel dito sa Pasay. So, eto, masarap siya. Para siyang shiitake. Para sa akin kasi yung shiitake ang pinaka-malasa. Pero, masarap to. Maganda siyang alternative. Kahit sa mga chapsuy-chapsuy natin, maganda gamitin tong straw mushroom. Kailangan sa beef broccoli hindi siya overcook para nandun pa rin yung crunchy niya pagka kinakain mo. Chef, may tanong ako dyan sa wok action na yan. Sir. Gaano kahirap ma-practice at ma-perfect ang technique ng pagtotos ng wok? Matagal na training talaga. Lalo na Okay. kung hindi talaga siya sa Chinese wok na gamit. Lalo yung sa, di ba sa amin ginagamit yung hindi ganito, yung may hawakan lang sa gilid. Yung bitenga. Oo, may tenga. So, medyo matagal talaga yung praktisan. Hindi madali siya. And then, tsaka I think our viewers need to understand na yung setup na kusina sa Chinese kitchen is yung kalan mismo para yung may bibig eh. Di ba, Chef? Yes. Na actually, ang technique doon is kung ito yung bibig, doon mo siya tinutos. Hindi mo siya tinutos ng kamay talaga. So doon mo siya inuugoy, parang ganon, para makuha mo yung rhythm ng pagtutos. So, kaya pag ginagawa nyo sa bahay, ba't hindi ganon ka-perfect yung grace, kumbaga, na kukumpara nyo doon sa mga Chinese cuisine chefs, kagaya ni Chef Welly, dahil nakakatulong talaga yung setup mismo or yung type ng kusina na pinagagalawan nila. I-rate muna natin yung wok para pag niluto natin yung beef, hindi siya didikit doon sa wok. Aris lang natin yung broccoli. Paikot lang para bigyan natin ng magandang Lagyan na tayo ng mantika. Habang iniinit natin yung mantika, maghiwa muna tayo ng bawang. So, ready na yung wok natin. Chef, ano yung tinatawag na wok hay? Yung makatulong sa flavor ng wok, chef, is yung smoke lang niya eh. Oh, okay. Yung nakadagdag ng Yung parang flavor. kakaiba na pag alam mong... Kasi pag sinabi nating Chinese cuisine, yun yung parang distinction, di ba? Na may wok hay na para siyang sunog na bakal na hindi mo maintindihan, no? Ayun, kaya natin pinaiinit ng ganun yung ating wok so that we can get that wok hay na tinatawag natin. So ready na yung ating wok. Ito yung ating oil. Yan. After nyan, babalik lang natin yung excess. I'll start with our aromatics. Then yung ating broccoli. Yung ating mushroom.
Then we'll season this with light soy sauce. Gisa na natin yung garlic at saka luya. Ito mushroom. So, maglagay tayo ng oyster. Oyster. Light soy. Lagay din tayo ng o sauce. So, lagay tayo ng konting tubig. Sugar, konti lang para ma-balance yung lasa. Dark soy. Yung carrots, lagay natin.